dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa, Samahang todo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning mga igan! Gising na! Ba, isang linggo na naman po natapos ngayong Fun Friday! Kaya para po sa mga walang kasing sayang summer gimmick, itodo nyo na ang pagtambay. Saan pa? Ito lang sa unang hirit! Nakot, eto na nga. Ngayong araw po ang kick-off party na ating walang kasing sayang summer. Dito lang syempre sa unang hirit. Ngayon na? At ngayon na. Ba? Ang buwan naman ang outing natin sa isang resort lang na malapit dito sa Metro Manila. Official kick-off yan ang Splash Island na ang balita namin maraming hinandang sorpresa ngayong Summer 2011. At full blast ang kasiyahan at basahan doon. At marami ang sumama sa ating maagang outing. Sina Drew, Maring Suzy, Monica at Arn. Party! Usual na iwan tayo. May pabaong buhangin, no? Kaya abangan nyo na lang ang kanilang mga panalong summer gimmick sa ating pamosya dyan sa Splash Island mamaya. Major! Okay, pero bago tayo magsunog muna ng balat dyan, narito mo na mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit! Dating AFP Controller Jel Jacinto Ligot nasa kustodiya na ng Senado matapos siya i-condemn dahil sa hindi pagsipot sa hearing kahapon. Yang asawa naman niya si Erlinda hindi muna pinaaresto dahil sa kondisyon ng kanyang katawan. Samantala, Vice President Jojo Marbinay, naungusan na si Pinoy bilang pinagkakatiwalaang opisyal ng ating pamahalaan. Samantala, karne, gatas at tsokolating galing Japan, pansamantalang hindi muna papapasukin sa Pilipinas. Busod pa rito ng banta ng pagkalat ng radiation doon. At ang latest tungkol sa nalalapit na execution ng 3 Pinoy drug mules na nasa death row sa China, ating alamin mamaya. Narito ba mga detalye ng balitang yan? Nasa Senado na po si dating AFP Controller Jel Jacinto Ligot matapos i-condemn siya at ang kanyang asawang si Erlinda ng Senado kahapon dahil sa hindi pagsipot sa hearing. Sabay bago po yan, halos ilang oras ding hinanap na mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms ang dalawa. At bagi ang kanilang condominium unit sa Taguig City, pinuntahan din. Ngunit wala roon si General Ligot. Makalipas ang ilang minuto, sumulpot si Mrs. Ligot. Sabay sabing, nasa Senado na siya. Bandang alas 8 ng gabi, dumating sa Senado ang convoy ng Senate Sergeant at Arms kasama ang dating AFP Controller. At ayon po sa Sergeant at Arms, sumama naman daw ng maayos si Ligot. Sa pinakuling medical bulletin kaugnay ni General Ligot, bumaba na raw ang kanyang blood pressure. Manatiling nakadetine si Ligot sa Senado hanggang hindi siya magsasalita at makipagtulungan sa investigasyon ng Senado tungkol sa anomalya sa AFP. Samantala, si Erlinda naman hindi muna pinaaresto ng Senado dahil ayaw lang makita may umiyak sa basement. Hindi makatulog yung ibang staff doon. Dahil tsaka ang bilis tumaas daw ng ito, yung pressure niya. Oo. Pero, sabi nga daw kahapon ang taas ng high blood ko. Yan. Ganda, kataas. Ang taas ng high blood ko. Yan. Eto na, alamin natin pinakuling balita kaugnay ng pagkaka-aresto ng Senado kay dating AFP Controller Lieutenant General Jacinto Ligot. Naroon po sa Senado si Salima Refran. Salima, nakatulog ba si General?
Igay, no, dito nga sa unang gabi ng pagkakadetine nitong si dating AFP Controller, retired Lieutenant General Jacinto Ligot, mahimbing naman daw ang kanyang pagkakatulog. 2 tauhan ng Senate Sergeant at Arms ang inatasang magbantay sa kanya 24 oras. Batay sa impormasyong nakalap nga natin, pasado alas 11 na ng gabi na makatulog si Ligot at mahimbing nga ang pagkakatulog nito. May sariling banyo ang kanyang 3x4 na silid. Wala man itong TV, komportable ang detention room dahil may aircon ito at isang electric fan. Bago matulog, naghapunan si Ligot ng 2 pirasong fried chicken at kanin. Liban sa abogadong nagdala ng damit, walang naging bisita si Ligot sa magdamag. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon kung gising na o tulog pa itong si General Ligot. Ang alam lang natin ay hindi siya agad mag-aalmusal dahil pinagpa-fast siya ng mga doktor para sa kanyang blood test ngayong umaga. Igan. Maraming salamat sa Lima Refran, nagulat po live mula sa Senado. At nag-no-show nga mag-asawang General Jacinto Ligot at Mrs. Erlinda Ligot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Kaugnay sa di mo na yung manumalyang paggamit ng budget ng AFP at ayon sa sulat na itinala ng kanilang abogado, ang dahilan daw nito ay ang pagkakasakit ng dalawa ng sabay. Ang dating AFP Controller daw may trangkaso habang ang asawang si Erlinda may acute gastroenteritis at severe palpitation. Ngunit wala pong kalakip na medical certificate ang ipinadalang sulat na siyang pinagdudahan ng mga senador. At dahil dito agad ipinagutos ni Senate President Juan Ponce Enrile ang pagpapadala ng doktor sa mag-asawa para suriin sila. At sa pagbalik nga ng doktor, ang resulta ng kanyang pagsusuri sa dalawa, wala raw silang sakit. Kaya dahil dyan, ipinakontempt na ang dalawa ng Senado. Tawag dyan, flu ribbon virus. Uy, maraming gagamit yan, flu ribbon. Ribbon. Kasi lahat na lang ang imbitahan dyan nagkakasakit eh. Oo nga. Actually, hindi na sila. Daming bakating upuan ka. 6, di ba? 6 dun sa 12 absent. Ngayon, ito ibabala sa mga doktor na mag-i-issue ng maling Medical certificate. Pero, ang nakuha lang yata, baka reseta ng gamot. Hindi nila naisip na hahanapin sila at i-check na may sakit talaga sila. Oo. Dapat may katabi sila ng doktor na galing sa Senado all the time. Parang honest talaga tayo. Ngayon, meron na. Wala nang taguan, wala na. Hindi nila alam na ang tanga, galit sa kapwa tanga. True. At sa ibang balita naman, si Vice President Jojo Marbinay na po ang pinaka-pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno ngayon. Base sa inilabas na survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa mula February 24 hanggang March 6, sa 1,002 respondents, pumalo sa 81% ang trust and approval ratings ni Binay. Naungusan na niya si Pangulong Noynoy Aquino na nakakuha ng 75% approval rating. Pumangatlo naman sa kanila si Senate President Juan Ponce Enrile. Ikinatuwa naman ng Vice Presidente ang magandang balita. Anya, hindi niya ito makukuha kung wala ang tulong at tiwala ni Pangulong Aquino sa kanya. Masaya rin ang Malacanang para kay Binay. Isang mahalagang bahagi raw ng kanilang team ang Vice Presidente. Yan, tuwa-tuwa yung mga taga-Samar. Oo nga. Dahil mga Noy-B. Oo. Kasi doon. Naungusan. Hindi kasi wala namang issue sa Vice Presidente lagi, di ba? Actually, ang pansin ng tao laging nasa Pangulo. Ang Vice, laging lang yan, sidekick. Traditionally, di ba mataas talaga? Mataas lagi. Mataas lagi pag-vice ka. Nakatulong, I'm sure, yung pagtulong niya sa mga, nasa China, yung mga nagpunta niya doon. Yung mga recent issue. Yes. Na nakita na, visible eh. Visible siya, no? Diba? Talaga may ginagawa siya, kumbaga. Pero yung trust rating naman kay Pangulo Noy, hindi naman bumagsak, no? Oo. Nauusan lang, pero yung parang Steady lang. Steady lang si kay Pangulong Noy. 75. Oo. Okay, samantala, dahil pa rin sa pangambang makapasok sa bansa pagkain kontaminado ng radiation mula sa Japan at makain ng mga congressman, pansamantalang pinatigil ng Bureau of Animal Industry ang pag-aangkat ng animal products mula sa 4 na prefecture o probinsya sa Japan. Kabilang po sa mga produktong ito, ayan, lista nyo na ha, karne, gatas, at mga produktong mula sa gatas gaya ng tsokolate. Pero pagtitiyak ng ahensya, ligtas pa rin ang lahat ng tsokolating galing Japan. Kabilang pinauling dumating sa bansa noong March 12. Sa Fukushima, Japan, galong-galong gatas po ang hindi na napakinabangan matapos matuklasang kontaminado ito ng radiation mula sa Daiichi Nuclear Power Plant. Ang Food and Drug Administration naman wala pa rin pinapaban na processed food galing sa Japan. Patuloy pa rin daw kasi ang kanilang pagsuri sa mga Japanese products sa pamagitan ng pagkuha ng food samples. Ayan. So, yung mga noodles na paborito nyo. Pwede pa. Oo. Pwede pa. Pati yung mga tsokolate.
Pwede pa. Tingnan yung date of manufacture. Bago mag-March 11. Oo, Diba? para sigurado. Samantala, ito naman po, meron po tayong update sa nalalapit na pagbitay sa 3 Pinoy sa China. Patuloy ang hinagpis ng Mrs. Mira Credo nang mabalita ang tuloy na ang pagbitay sa kanyang asawa sa March 30. Kwento ni Mrs. Credo, higit sa kanya, ang anak niya ang lubhang naapektuhan. Kaya kahit daw suntok sa buwan, umaasa pa rin siyang mababaliktad ang desisyon ng China.